Hello po! Magandang araw po sa inyo mga kabady. Ako po pala si Aldrich Lily C. And welcome to my YouTube channel mga kabady. Well mga kabady, and for today's topic or ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ang mga malas na nakikita natin or nadadala natin sa ating mga pamamahay mga kabady. Well mga kabady, ito ay ilan lamang na mga bagay-bagay na nagdudulot sa atin ng kamalasan mga kabady. Pero, disclaimer lang mga kabady ha, kung kayo ay hindi naniniwala sa mga pampaswerte mga kabady ay paki-skip lang ang video kong ito mga kabady. Itong video na ito ay pampagood vibes lamang mga kabady. Nasa atin pa rin ang desisyon kung atin ba itong sundin or baliwalain mga kabady. Well mga kabady, kung gusto nyo pong malaman ang mga ito mga kabady ay panoorin po ninyo ang aking video mga kabady. Pero kung kayo ay bago pa lamang sa aking YouTube channel mga kabady ay abay syempre, lagi nang sinasabi ko kagaya ng dati pa, huwag nang mahiya, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga litis at bago kong mga video mga kabady. And don't forget to subscribe and comment mga kabady ha, dahil sa susunod, kayo naman ang aking i-shoutout o diba mga kabady? Well mga kabady, at ang title sa ating episode ngayong araw na ito ay ang 13 na bagay na dapat ating tanggalin sa loob ng ating pamamahay mga kabady. Aba! Sino ka ba talaga Mr. Marakap ka? Bakit mo ba palagi akong ginagandaya? Lumayas ka! Lumayas ka! Makainom na nga ng tubig! Diyos, ang sisiba na uhaw ako! Ayan! Lumayas na nga siya, mga kabady! Ayan! Ayan, mga kabady! Lumayas na nga siya, mga kabady! Well, mga kabady, aba! Well, mga kabady, meron naman tayong liham sender or pampagood vibes nga liham sender natin ngayong araw na ito, mga kabady. Well, ito na siya at malayo pa, mga kabady. Kailangan pang abutin, Diyos ko, Santissima. Ayan na siya, mga kabady. Well, mga kabady, ito na siya. Well, babasahin natin siya mamaya, mga kabady. Pero, bago po natin siya babasahin, mga kabady, ay panoorin po ninyo ang aking trivia tungkol sa mga 13 na bagay na dapat ating tanggalin sa loob ng ating pamamahay, mga kabady. Okay, mga kabady? So, stay tuned lang, mga kabady. We'll be right back, mga kabady. Hi! Muling pagbabalik mga kabady or welcome back mga kabady. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito mga kabady ay ang nakikita natin sa loob ng ating bahay mga kabady na nagdadala sa atin ng kamalasan or humahatak sa atin ng negatibong enerhiya mga kabady. Pero ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 13 na bagay na pwede nating madala sa ating bahay mga kabady. Kagaya nitong number 1 mga kabady ay ang sirang muebles mga kabady. Ito ay pinaka-common na gamit sa loob ng ating bahay lalo na sa mga antique mga kabady. Kapag ito ay sira na mga kabady, dapat na itong tanggalin or alisin sa loob ng ating bahay mga kabady. Especially yung mga antique na upuan kagaya ng nara mga kabady or yung mga mahugani mga kabady. Kadalasan sa mga nara ay hindi madadaling masira mga kabady. Kapag ito ay sira na mga kabady ay dapat na natin itong tanggalin sa loob ng ating bahay mga kabady. Dahil ito ay nagdadala ng kamalasan mga kabady. Halimbawa yung mga sirang mesa sa loob ng ating bahay o yung mga plastic na mga upuan mga kabady ay dapat na natin siyang tanggalin or alisin sa loob ng ating bahay dahil ito ay nagdadala sa atin ng kamalasan mga kabady. Number 2 mga kabady ay ang mga patay na hayop at larawan ng patay na tao mga kabady. Ito yung mga taxiderm or mga pinapapreserve na mga hayop mga kabady. Kadalasan ko itong nakikita sa internet mga kabady, yung meron sa iba yung lugar, yung mga taga USA mga kabady, yung mga alaga nilang hayop. Kadalasan ito, mga pusa na ito, yung mga aso na ito ay pinapapreserve nila mga kabady at ginawa nitong taxiderm, yung mga usa o mga sungay ng usa mga kabady.
yan mga kabady ay tanggalin natin sa loob ng ating pamamahay yan mga kabady. Dahil mga kabady, ito ay nagdadala o humahatak sa atin ng kalungkutan. Kasi yung mga wild animals na yan mga kabady ay wild yan mga kabady. At nagdadala sa atin ng pag-aaway sa membro ng ating pamilya mga kabady. So, dapat natin yang tanggalin sa loob ng ating pamamahay mga kabady. At yung mga larawan ng patay na tao mga kabady, dapat din natin yang tanggalin o ilagay na lang natin yan sa photo album mga kabady. Hindi na natin siya dapat i-display mga kabady. Kasi kapag nakikita natin yung mga yumao nating mga kabag-anak, halimbawa, ito ay namatay pala sa aksidente or namatay pala ito sa sakit mga kabady, nagdadala sa atin ng kalungkutan mga kabady. Dahil ito mga kabady ay nagdadala sa atin ng emosyon na tayo ay magiging malungkot sa loob ng ating bahay mga kabady. So kapag ito ay nag-a-anniversary na mga kabady, yung mga first death anniversary na mga yumao natin mga kabady, ay dapat na lang natin itong tignan sa ating mga photo album mga kabady. Huwag na natin itong display natin sa loob ng ating bahay mga kabady. Dahil dyan mga kabady ay nagdadala niyan ng emosyon na kalungkutan sa loob ng ating bahay mga kabady. So yun mga kabady. Number 3 mga kabady ay ang basag-basag na salamin or glass mirror mga kabady. Ito mga kabady ay dapat din natin itong tanggalin sa loob ng ating pamamahay mga kabady. Dahil ito ay naghihikayat ng kamalasan sa loob ng ating bahay. Halimbawa, meron tayo itong mga glass na mesa o ito ay mga crack na mga kabady, ay dapat na natin yang tanggalin sa loob ng ating bahay mga kabady. Halimbawa, meron naman tayo itong mga salamin na crack na mga kabady, dapat din natin yang tanggalin sa loob ng ating pamamahay mga kabady. At ito yung mga cellphone natin mga kabady na may mga crack na mga kabady, ay dapat natin itong palitan mga kabady. Dahil ito mga kabady ay naghihikayat ng kamalasan sa loob ng ating pamamahay mga kabady. So, dapat natin yang tanggalin. Number 4 mga kabady ay ang tuyong bulaklak o mga patay na halaman mga kabady. Dapat din natin yang tanggalin sa loob ng ating pamamahay mga kabady. Yung mga plastic na mga bulaklak mga kabady, yung mga hayaan na lang natin yung mga plastic na mga kapitbahay na yan o yung mga plastic na kaibigan natin yan mga kabady. So, yung mga plastic na bulaklak mga kabady, kasi daw, nagdudulot daw ito ng masamang amoy sa loob ng ating pamamahay mga kabady. So, dapat din natin yang tanggalin mga kabady. Meron din akong nakikita yan sa aking mga neighbor mga kabady. Yung bumibili siya sa fiesta noon mga kabady, na bumibili siya ng mga tuyong bulaklak na mga pine tree mga kabady. So yun pala mga kabady ay nagdadala pala ito ng kamalasan sa atin mga kabady. So dapat na itong tanggalin sa loob ng ating pamamahay mga kabady, dahil ito ay naghihikayat or nagdadala ng negatibong enerhiya na kamalasan sa loob ng ating pamamahay mga kabady. So tanggalin na yan mga kabady. Number 5 mga kabady, yung tumutulong gripo mga kabady. Isa rin yan, Ginoo ko, Santissima mga kabady. Yung mga tumutulong gripo mga kabady ay nagdadala sa atin ng kahirapan mga kabady. For example, tumutulong gripo na yan, bayad tayo ng bayad sa bills na yan. So nagdadala talaga ng kahirapan yan mga kabady. So dapat ay tanggalin na yan at i-repair at palitan ng bagong pusit mga kabady. So yun mga kabady, so dahil dyan ay nagdadala din sa atin yan ng kahirapan mga kabady. So dapat din natin yang tanggalin at palitan ng bagong pusit mga kabady. So iwasan talaga natin yang mga tumutulong gripo na yan. Number 6 mga kabady ay ang mga pundidong ilaw mga kabady. Isa rin to sa pinaka-importante sa loob ng ating pamamahay na dapat palitan ang mga pundidong ilaw mga kabady, dahil ito ay nagdadala talaga ng sobrang kamalasan sa loob ng ating bahay mga kabady. So Santissima, yung mga ilaw na ngayon ay mga China na, mga barato na ngayon mga kabady. So hindi na mahal yung mga ilaw ngayon. Meron ng mga China na mga ilaw ngayon at maliliwanag pa mga kabady. So dapat din natin yang palitan yung mga pundidong ilaw mga kabady. Halimbawa, tayo ay pumupunta sa ating loob ng CR o sa loob ng ating silid tulugan mga kabady, at tayo ay kakapa-kapa ng ganyan.
Diyos ko, Santisima, at tayo ay mabagok, mga kabady. So, dagdag gastos na rin, mga kabady. So, iwasan talaga natin yang mga pundidong ilaw at palitan natin ito, mga kabady. Number 7, mga kabady, ay yung mga basag-basag na pinggan, tasa, platito, at yung mga dining ware na ginagamit, mga kabady. So, dapat din natin yan, mga kabady, na palitan, mga kabady. Halimbawa, tayo ay gumagamit ng mga basag-basag na pinggan, malas yan, mga kabady. Yan ay nagdudulot sa atin ng kahirapan din, mga kabady. So, iwasan talaga natin yan gumagamit ng mga basag-basag na pinggan, mga kabady. Dahil dyan ay nagdudulot sa atin ng kahirapan, mga kabady. So, halimbawa, ang ginagamit ng yung mga never natin, yung mga basag-basag na mga baso, isa rin yan sa nagdudulot sa atin ng kamalasan, mga kabady. So, dapat na natin yang alisin sa loob ng ating pamamahay, mga kabady. Number 8, mga kabady, ay yung mga lumang kalendaryo, mga kabady. For example, meron tayong nakikita sa ating mga neighborhood, again, mga kabady. For example, meron silang nakalagay sa kanilang mga apelido, yung Kalaykay Family. So, dapat din yan nating tanggalin, mga kabady, sa loob ng ating pamamahay, mga kabady. Yung mga nakaraang kalendaryo, mga kabady, ay iwasan talaga natin yan, mga kabady. Dahil dyan, mga kabady, ay nagdadala sa atin ng bad emotion or naghatak sa atin ng negatibong enerhiya, mga kabady. Yung past na kalendaryo, dapat ay past is past dahil kapag babalikan pa natin yung past, mga kabady, ay nagdadala sa atin ng kalungkutan, mga kabady. Dapat ay yung mga bagong kalendaryo o yung mga ngayong taon na kalendaryo ang dapat nating ipasok sa ating tahanan, mga kabady, upang ito ay papasok sa ating swerte at papasok din ang pera, mga kabady. So yun, mga kabady. Number 9, mga kabady, ay ang cactus or ang mga tinik-tinik na mga halaman, mga kabady. Except sa rosas, mga kabady. Yung mga tinik-tinik na halaman, for example, yung mga cactus na yan, mga kabady, yan ay nagdadala sa atin ng kamalasan. For example, ang pamilya natin ay palaging nag-aaway, mga kabady, dahil sa mga tinik-tinik na mga cactus na yan or mga tinik-tinik na halaman na yan, mga kabady. Tanggalin din natin yan sa loob ng ating pamamahay, yung mga tinik-tinik na halaman na yan, mga kabady. Dahil dyan ay nagdadala talaga yan ng kamalasan sa loob ng ating buong tahanan, mga kabady. At ang number 10, mga kabady, ay ang mga sapot ng gagamba sa loob ng ating tahanan, mga kabady. Tanggalin din natin yan, mga kabady. Dahil yan ay nagdadala talaga ng kamalasan sa ating pamamahay, mga kabady. Tanggalin natin yung mga sapot-sapot ng gagamba na yan sa ating loob ng bahay, mga kabady. Yan ay nagdadala ng negatibong enerhiya sa ating loob ng ating bahay, mga kabady. Number 11, mga kabady, ay yung mga basag-basag na santo sa loob ng ating pamamahay, mga kabady. Tanggalin din natin yan or dapat din natin yang alisin sa loob ng ating pamamahay. Halimbawa, meron tayong mga figurine sa loob ng ating pamamahay, mga kabady, at yun ito ay basag-basag na, mga kabady. Dapat din natin itong alisin at tanggalin sa loob ng ating mga pamamahay, mga kabady, dahil ito ay nagdadala talaga ng sobrang kamalas sa ating bahay, mga kabady. So, iwasan din natin yan. Tanggalin din natin yung mga basag-basag na santo na yan. Halimbawa, yung mga iba ay iniiwan na lang ito sa simbahan, mga kabady. Para sa akin ay dapat din natin itong mga basag-basag na santo na yan, mga kabady. Dapat din natin itong ibaon sa lupa at ilibing, mga kabady. Dahil ang mga santo na yan ay may buhay para sa akin lang yan, mga kabady, ay parang may buhay din yang mga santo na yan, mga kabady. So, dapat din natin siyang ilibing ng mahusay, mga kabady. So, tanggalin na yang mga basag-basag na santo sa loob ng ating pamamahay, mga kabady. Number 12, mga kabady, ay yung mga kalat-kalat sa loob ng ating silid-tulugan or kwarto, mga kabady. Yan din, mga kabady, ay isa talaga sa nagdadala ng kamalasan at naghahatak ng negatibong enerhiya papasok sa loob ng ating pamamahay, mga kabady. So, iwasan talaga natin yung mga kalat-kalat sa loob ng ating kwarto. Dapat ang loob ng ating bahay ay malinis, mga kabady. So, yun, mga kabady. At ang panghuli, mga kabady, ay ang mga negatibong larawan, mga kabady, sa loob ng ating bahay, mga kabady. Iwasan or tanggalin natin yung mga negatibong larawan na yan. Halimbawa, yung mga larawang nakahubad o yung mga
yung mga larawang punong kahoy na wala naman talagang mga dahon. So, iwasan at tanggalin din natin yan sa loob ng ating pamamahay, mga kabady. Dahil dyan ay nagdadala talaga ng sobrang kamalasan at negatibong enerhiya papasok sa ating bahay, mga kabady. At yan po ay ilan lamang na mga gamit na dapat mong alisin sa bahay, mga kabady. Hindi mo man lang alam ang negatibong epektong ito sa iyo, mga kabady. Maaaring nag-iisip ka kung mataas ang level ng negativity sa pamamahay mo, mga kabady. Maigi tignan at reviewin kung saan ka maling ginagawa, mga kabady. Ang interpretasyon na ito ay pawang mga gabay lamang, mga kabady. Nasa atin pa rin ang desisyon, mga kabady. At huwag din natin kalimutan na magdasal sa may kapal, mga kabady. Hinding-hindi niya tayo pababayaan, mga kabady. At ngayon, mga kabady, magbabasa na tayo ng Liam Sender ngayong araw na ito, mga kabady. Well, mga kabady, eto na siya. Ayan siya, mga kabady. Well, mga kabady, babasahin na natin siya ngayon, mga kabady. Okay, mga kabady? Hello, Direk! Diyos ko, nasan ka na ba, Direk? Hahanapin na naman si Direk. Diyos ko, Santissima. Diyos ko, hello, Direk! Ayan! And 1, 2, 3... Action! Voice over! Diyos ko, Santissima. Wala na naman si voice over na ito. At palagi na lang itong late voice over. Okay, voice over? Pumasok ka na sa eksena. Nakatutok, 24, pasok! Drama presents Kini ang akong sulit. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon ug pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Dalit kaninyo sa Drama Presents. So ngayon, mga kabady, magbabasa na tayo ng Liam Sender ngayong araw na ito, mga kabady. Okay, mga kabady? Music! Dear Aldrich C. Hi po sa inyo, Dear Aldrich. Maligayang araw po sa iyo, Dear Aldrich. Ako po ay 27 years old po na misis at lagi po akong nanonood sa iyo, Dear Aldrich. Sumulat po ako sa inyo dahil gusto ko lang pong magpa-viral po, Dear Aldrich. Diyos ko, Santissima. Itong babaeng ito, gusto lang palang magpa-viral. At ano ba itong ulan na ito? Ano ba itong ulan na ito? Mainit pa rin. Diyos ko, malinsangan pa rin. Diyos ko, Santissima. Okay, mga kabady, continue. Dahil di na po ako makakatiis sa aking biyanan na masungit, chismosa, atribida, at pati alamera po, Dear Aldrich. Minsan, habang ako ay naglilinis ng bahay, itong balye ng biyanan ko pong ito ay palagi niya akong sinisita o pinagsasabihan na sobrang maraming bawal po. Ayon daw sa pungsoy ay malas daw po ilipat ang aparador at malas daw po ang mag-display ng plastic na bulaklak po, Dear Aldrich. Ayan, Diyos ko, Santissima naman itong biyanan na ito. Hindi ko na alam talaga ang aking gagawin po, Dear Aldrich. Palagi niya akong inaaway ng aking biyanan po, Dear Aldrich. Pero, sa tuwing magpapadala ng package ang asawa ko po na nagtatrabaho sa Middle East, lagi niya pong kinukuha at walang ititira sa akin ang mga package na po yun ng aking biyanan po, Dear Aldrich. At palagi po siyang humihingi sa akin ng pera po, Dear Aldrich, para panglaro niya po ito ng bingo at mahjong po, Dear Aldrich. At
pang ballroom niya po at ibinigay niya po ito sa kanyang mga boylet sa ballroom po. Dear Aldrich, Diyos ko, ano ba itong biyanan na ito? Magbo-ballroom pa, Santissima. Okay mga kabady, continue. Minsan po, habang ako ay namamalengke, pag-uwi ko po ng bahay ay nagpa-party po ang balyena ko pong biyanan kasama ng kanyang mga atribidang amiga niya po sa bahay namin. At may lalaking partner po na mga boylet, matitipuno at malalaki po ang kanilang katawan po, Dear Aldrich. Pero, sinumbong ko po ito sa aking asawa at nagalit po ito at pinagalitan po ang aking biyanan po, Dear Aldrich. Pero, itong balyena kong biyanan ay nagalit din po sa akin at hindi ako kinibo o kinausap man lang po, Dear Aldrich. Pero, sa tuwing naglilinis ako ng bahay, itong biyanan ko ay palaging nagagalit dahil ayaw niyang ipalipat ang aparador po, Dear Aldrich. Diyos ko, Santissima naman ito. Dahil, sabi niya ay malas daw po yun sa pungsoy. Hindi ko na alam ang gagawin ko po, Dear Aldrich. Sana ay payuhan niyo po ako kung ano ang mga pamahiin sa loob ng bahay para aking susundin para hindi na po magalit ang biyanan ko po, Dear Aldrich. Nagmamahal, Susan. Apelyido, Susan din. Diyos ko, Santissima. Well, mukhang ang letter sender natin mga kabady ay matitino naman. Well, ang mapapayo ko lang sa iyo, Susan, apelido, Susan din ay magbukod-bukod ka na ng ibang tirahan para ang iyong biyanan ay hindi na makaka-eksena o makakahingi ng pera at makapokus ka na sa iyong sarili pati na sa iyong anak, okay? So, magbubukod-bukod ka na. Yun lang ang mapapayo ko sa iyo, Susan. Apelido Susan, okay? Well, matino ang letter sender natin ngayon, mga kabady. Okay, mga kabady? And cut! But before we end, mga kabady, we have a special mention. We have shout out, o diba mga kabady? Well mga kabady, tila natapos na rin ang ulan na ito. Diyos ko, Santissima. Okay mga kabady? Mega shout out to Rins Ras and shout out to Alwin Dinglasa and super shout out to Ibana Mulawin Araneta and mega shout out to Shi Ola G-Boy and mega shout out to Jacqueline Francisco and mega shout out to Jinky and mega shout out to Katrina Bababum Gulsaga Full and shout out to Bayas Galibo and mega shout out to Jonathan Canoy. Okay mga kabady? And with that mga kabady, keep safe, God bless, and bye mga kabady!